Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is October 15, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Garcia's Supermarket sa Incorporated sa may E. Rodriguez Damayang Lagi, Inyo, Manila, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Hazen. Oh, hindi na habol to. Hazen, ano na? Hyacinth Street sa Rojas, Project 1, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin itong ating susunod na mission. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Ang mga bulong. Kumbaga, apurado yung mga rin. Sobrang inis sila. Medyo nag-aapura sila. Gusto nila makita ng result. Pero ano sir, so nandun pa rin parang wala pa rin silang tiwala sa ginagawang investigation ng ICI. Anong tingin niyo pong adjustment o masasuggest nyo na pwede gawin ng commission po para bumalik yung tiwala ng publiko sa yung ginagawang investigation? Again, wala pa naman survey na nagsasabi na wala silang tiwala sa ICI. Very clear. Pero secondly, kailangan mag-adjust po talaga sila sa clamor ng publiko na appealing mo talaga nila yung aspect ng investigasyon. Na meron talagang open public proceedings, tapos merong executive session lang po na ay yung talaga bukas sa publiko. Kapag nila mo yung talaga gawin. So, subukan mo nila muna yung pagbabasa natin Navy kasi na-split sa kanila. Tingin ko, ano yan, yun ang mahalagang hakbang yun para makapagbalik nila tiwala. Hindi lang po sa ICI, kundi sa buong proseso po ng accountability na nila versus ng pamahalaan. Okay, at may iba naman po tayo kung ano po ang reaksyon ninyo sa ginawa ng Ombudsman Remulla na baguhin ang guidelines tungkol sa paglabas ng SALN. Well, actually, malaking hasbang po yun dahil inawi niya ho yung maling patakaran ng dating Ombudsman na talagang parang may takibang mo ng mga dokumento ng SALN. But to be very clear, ito po ay para sa executive officers lang, no? Ito po ang binabanggit po ni Ombudsman Remulla. So, yung pong Kongreso, Senado at Legislatura ay dapat maglabas po ng sarili po nilang patakaran. At so what do you mean executive lang? Hindi kasama ang mga senador at congressman dito? Limited pa rin po. Tama. I think yan po yung ginawang patakaran ng Ombudsman ngayon. So, I think we are expecting the House and the Senate and the judiciary to be able to pass their own policy as well. Ito po sa silent disclosure. Pero initially, sir, ano ba naging reaction nyo nung ito ay ginawa ni former Ombudsman Martires nung ginawa niya yung booking po na ito? Continue straight at the first intersection. Hindi wala ko tayong transparent dito sa kaperahan ko ng mga katataas na opisyal at mga ordinaryong kawali. So, instead, wala tayong mapagbatayan kung meron na talagang unexplained wealth dito pong mga matataas na opisyal. So, dito sa pagbubukas po, malalaman natin yung mga kaperahan, SALN, ng mga kasalukulang Pangulo, Vice Presidente, saka mga nagdaang mga Pangulo at dating. Balikan ko lang sadali po yung sa SALN pagdating po sa mga elected officials like kayo po ng mga congressmen at mga senador. So hindi pala kasama ito dun sa pag-lift ni Ombudsman Remulla. Ano po ba ang paraan para masama? Kasi siyempre yung mga tao yun ang actually tinitingnan nila ngayon yung Kongreso po at yung SALN nila. To be very clear, mas isa sa mga unang pronouncement ng Speaker Bodley nung una po niya mga press conference na talagang bukas siya na una, ilahat ng kanilang sakatata. At magkaroon po ng talagang hiwalay na patakaran ang House para sa disclosure po ng data. So, siyempre, nagsimula na huli Ombudsman Remulla yan. So,
wala nang makakapigil. Pero nakakatawa naman ho yung Kongreso at Senado kung hindi sila tatalunga rin. Sana sarili po nilang patakaran sa salary disclosure. Congressman Terry, setting a partner, di ba nirarason nila, kaya dito yung hindi pag-disclose kung saan sa publiko. Dahil nga daw yung paglabag sa Data Privacy Act, meron po ba talagang conflict between yung sa dalawang po na yan? Ano, kailangan mo talaga magkaroon ng balance dyan. So, pwede naman mag-disclose ng kanya yun. Basta hindi mo disclose yung mga personal information, like address ng mga bahay, yung mga plaka ng sasakyan, di ba? Personal information yan eh. Protect mo ng data privacy yun. So, pero sabihin, yung actual na numero, kung magkano yung bahay, magkano yung kayamanan, magkano yung utang, magkano yung actual na pagkakaiba ng yaman sa kautang, yung basically net worth mo, dapat malaman mo natin yun. Kung ito yung pinaka-basic na dapat mo mag-disclose sa publiko. Kasi binasa mo na natin kung merong unexplained revenue. Kasi ibabangga mo lang naman mo yun sa haba ng panahon nilang nanunungkulan sa gobyerno kung talagang wala silang ibang trabaho, kundi gobyerno. Diba? Ibabangga mo yung sa actual na kayamanan nila. Diba? Hindi yung finding mo ng unexplained revenue. Pagka hindi mo mag-aabot-abot yung kung sasahod mo sa gobyerno at yung actual na kayamanan mo over the course of time. Pero yung nga po, Terry, yung paglalabas ng mga SALN na yan, hindi naman yan, punta ka sa ombudsman or sa Congress, ilabas yung mga SALN nyo. Hindi naman po ganun yun, di ba? Dapat meron kang rason, di ba? Or something, meron kang kailangang maipakita ba? Hindi, basta-basta. Ibibigay sa iyo ang SALN. FOI. Pero siguro naman, sabihin nila dito, yung mga journalistic reason. Kasi yung mga naman para sa disclosure ko sa atin. Kasi ito public document mo sa atin. So basically, ang pinag-usapan lang natin dito, ano yung personal information na dapat ma-redact pagka mo nag-disclose ng sa atin. Diba? Pero yung ano ba, kung magkano yung bahay mo, bahay A. Pero ito talagang labas yun. Kasi hindi naman sinabi kung saan yung bahay mo. Diba? Pero hindi lang dapat na malaman kung magkano yung bahay mo. Diba? Kasi doon ibabangga kung meron ka rin. Also, what about lifestyle check? Minsan, hindi mo na kailangan tingnan yung SALN. Tingnan mo lang kung ano dinadrive ng kotse. For example, yung congresswoman, mga post, mga bag, mga relo. Di ba yung lifestyle check na yan? Pwede rin naman. Mas madaling habulin ang content. Relevant yung lifestyle check. Doon din sa SALN. Kasi, at saka sa sahod. Actually, hindi mo kailangan sa SALN para ibangga, halimbawa yung mamahaling sasakyan, mamahaling alahas, mamahaling kung ano man, doon sa sahod niya. So, pwede yung mag-exist yun, independently of Sige po, ma'am, God bless po. Siguro important din mo yung SALN kasi, meron sa mamahaling sasakyan, pero wala sa SALN. Ibang taas ba yun? Ibang bagay ba Thank yun? you. Hindi mag-reconcile yung dalawa. Ayan, so na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.